Hello, hi, and welcome to another video dito sa Mimita Chinita channel. And for today's video, we are going to talk about content ideas for your affiliate links. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na to, please make sure to hit that subscribe button for more content creation ideas. Okay, so wala naman akong balak na gawing series for now ang affiliate marketing, pero since this is something that I've been working on in the last few weeks, this is something that I want to talk about. And syempre, i-connect na rin siya sa social media content creation, which is actually what my channel is all about. Hindi ba kayo naiinis kapag minsan may mga random pages na bigla na lang lalabas sa inyong Facebook feed na merong mga interesting articles, and then all of a sudden, tong mga articles na to, although they are interesting, kapag binasa mo yung buong post or buong caption, biglang makikitaan mo na meron silang affiliate link doon. So, napaka-clickbaity ng dating, di ba? Parang wala na masyadong, ako so far, when it comes to like YouTube videos or articles, wala na ako masyadong nakikitang clickbait. It is what it is. Kung talagang pinag-usapan, yun talaga yun. Hindi yung napaka-promising na clickbait title lang, pero kapag binasa mo or what, it's just really a waste of your time. So, like for example, may mga nakita kong pages na they will be posting some articles from years ago about someone na sikat. Let's say for example, si Frances Magalona. Diba, recently medyo nag-trending siya. Parang people posted something from matagal na panahon na, and then nirepost nila, parang, and they made it sound like it is something na current lang na nangyari. And then, kapag napadpad ka dun sa either gitna or bottom part ng article, makikita mo meron na affiliate link. So, I think people should just stop doing that. Apparently, ganun na ka-lazing gumagawa nun. Parang sobrang clickbaity ng dating to the point na gagamit sila ng mga taong sikat, mga taong medyo trending, tapos hindi man lang bago yung balita, parang napakaluma pa ng balita. Tapos, maglalagay sila ng mga affiliate links sila. Wag naman ganun, kasi di ba parang ang unfair naman sa mga taong, ang unfair sa mga tao na sa lahat, kasi inaksaya natin yung oras nila. And what is the, ano yung posibilidad na bibili sila or i-click man lang nila yung link na yun after you wasted their time, di ba? And for this video, sabi ko nga, i-share ko ang mga content ideas kapag affiliate links. And not only that, kung saang maganda silang social media platform i-post. Syempre, when it comes to recommending a product, napakadali naman, di ba? Review. Yan yung very common and very genuine, especially if talagang user ka ng product na yon. Napakadali sa yung gumawa ng long post about that product. And it's very easy kasi nga ginagamit mo na siya, parang hindi ka na masyadong kailangan mag in-depth research about it. Kasi you're just really talking about your experience doon sa product na yon. And ito ay maganda i-post sa, syempre, kung may sarili kang blog, sa sarili mong website. Kung wala naman, pwede mo rin siyang i-post sa Facebook and also sa Instagram. Idea number 2, ito yung mga short form videos. So, kapag mga short form videos, pwede kang gumawa ng tutorials and you can post it in Facebook and Instagram as a reel. Pwede rin siya sa YT as a YT shorts. And, syempre, pinag-usapan na rin lang naman natin ang short format videos. Ano pa nga ba? Edi sa TikTok. Idea number 3, pinag-uusapan na rin naman natin ng mga videos. Syempre, kung meron short format videos, meron ding long format videos. And itong mga long format videos na to, maganda siyang i-post sa YouTube and sa Facebook. So, ano bang magandang i-topic kapag gumagawa ka ng mga long format videos? Usually, syempre, parang review pa rin. Some of the things na nakikita ko sa mga long format videos is medyo transactional yung dating, wherein they talk more about the product, what is it all about, bakit siya yung kailangan mong piliin. Tapos, syempre, maano yung curiosity mo doon, matitickle nila. Tapos, ay interesado ko ngayon kung ano yung produktong yun. And since sinabi nila na meron silang link just below at the description box, edi pupunta mo na siya, o diba? Content idea number 4, it's just as simple as a picture. The picture and a link. So, siguro, pangalan na rin ng product.
pwede mo tong i-post sa iyong My Day, My Story, para makikita agad ng mga tao. Tapos, syempre, pag kinlik nila yung see more, makikita nila yung link mo agad. Content idea number 5. Ito ay ang list. Diba? Napakauso niyan eh. Kahit ano atang uri ng content ang gawin mo whenever you create contents, that's really something na interesado ang mga tao. So, what I would suggest for you to do, sobrang gamit na gamit ko ang Canva, so i-recommend ko siya ulit. What you can do is you can like put pictures in Canva and then pwede kayong mag-create ng post, like sabihin nyo, these are my top 5 recommendations for gift ideas. So, syempre, may mga pictures kayo niyan. So, syempre, titingnan nila ngayon kung ano yung product na yun and lalagyan mo lang doon yung link. Siguro, onting description lang. And that's it. Pwede mo siyang i-post Facebook, Instagram, or syempre sa iyong blog kung meron ka nun. Content idea number 6. This would be, natawagin ko na siyang short post na hindi masyadong obvious na nagpo-promote ka. So, what do I mean by that? Pwede kang gumawa ng like picture mo lang, tapos titignan mo lang yung product. Diba? Parang dating tuloy, hindi mo talaga lantaran na kinukwento yung product. Parang you're just telling about your day, tapos eventually, magta-transition ka papunta dun sa produkto. Like, for example, pwede ako mag-post ng picture na tinitignan ko daw to. Diba? Tapos, pwede ko ilagay doon sa caption, scared of the sun, not me, because I use blah, blah, blah. Tapos, ilagay ko na rin yung affiliate link ko doon. O, diba? Ang bongga. So, yung mga ganong uri ng post, since its focus is really more on the photos, syempre, Instagram. And, hindi mo walang Facebook kasi, aminin natin, lahat ng tao nasa Facebook or a lot of people is still using Facebook, like sobrang daming users. Idea number 7. Ito naaliw ko sa mga taong gumagawa ito, which is the unboxing. Kasi meron ako friend, madalas niya ito ginagawa kapag may natatanggap siyang bago. Ginagawa niya, pinapakita niya talaga na binubuksan niya, talagang from the Lazada package or kung ano man, tapos kapag nabuksan na niya and also kanya ipapakita, ipapresent your product. So, that's very easy, di ba? Pwede mo siyang gawin into a short form video din, wherein pwede mong i-post as a reel, as a short, both on Facebook, Instagram, TikTok, and also sa YouTube. So, there you have it, yung aking 7 content ideas kapag ikaw ay gagawa ng post about your affiliate links. So, just a short recap, pwede tayong gumawa ng review, tutorials, introduction, or something transactional. And pwede rin tayong mag-post ng picture lang with a link sa ating mga My Stories. Pwede rin tayong mag-post ng lists and also pictures na hindi obvious na pinapromote natin yung product. And lastly, unboxing. So there, I hope nagkaroon kayo ng idea, especially kung kayo masyadong sure kung paano nyo ba gagawing interesting yung inyong mga post about your affiliate links. So, there you have it. Thank you so much for watching. Kung meron pa kayong additional ideas, please i-comment nyo lang siya sa comment section and I hope to see you on the next video. Bye!